Hey guys, meron nga pala akong bagong sinubukang recipe sa Tokwa. At super nagustuhan ko talaga ito mga mi. Kaya naman kung hindi nyo pa ito nasusubukan sa Tokwa at nag-iisip kayo ng uulamin para mamaya or bukas, naku subukan nyo na rin ito. So kanina ngang umaga ay bumili ako nitong 4 na peraso ng Tokwa. At inalis ko na yung mga basa-basa nito para naman kapag pinrito natin hindi matilamsik. Tapos ito po ay hiniwa ko sa ganito lamang po kalalaki. Pero depende pa rin po sa inyo kung gaano po ba kalalaki ang pagkakahiwa na gagawin nyo sa Tokwa. Tapos dito nga po sa isang kawali ay naglagay ako ng medyo may karamihang mantika. At kapag ipinrito nyo nga ito mga mi, mas maganda kung palulutungin nyo itong ating Tokwa. So ayan, ito po ay aking medyo hahalu-haluin para nga pantay yung pagkakaluto dito sa aking Tokwa. Pero hindi pa po ito yung lutong na hinahanap ko sa Tokwa. So ito po hahayaan ko pa rin dito sa kawali. At kapag ganito na po kalutong ay pwede na po yan ako. Mas masarap po yung Tokwa kapag napalutong nyo ng ganito. So ayan, hahanguin ko na po ito at akin po yung titigisin ang mantika and syempre ipiprito pa rin po natin yung mga natitira pang Tokwa. After nga pong maprito yung ating mga Tokwa ay dito po sa kaparehong kawali ay binawasan ko lamang po ang mantika at dito na rin po ako nagisa ng bawang at sibuyas. After nga pong magisa itong ating bawang at sibuyas ay naglagay po ako dito ng isang buong hinog na kamatis. Hayaan po munang magisa itong ating kamatis and mas maganda po dito is yung lutong-luto, kumbaga dudurugin nyo po yan para naman lumabas yung lasa ng ating kamatis and syempre dagdag kulay na rin dito sa ating gagawing ulam. Naglagay na rin po ako dito ng 100 grams na tausi, oyster sauce, paminta at konting asukal. Bali yung ating pong tausi ay bahagyan nyo po yung huhugasan kasi medyo maalat po yan. Para naman po mabawasan yung alat niya. So gisa-gisahin po at after po nyan ay naglagay rin po ako dito ng konting tubig lang. Tapos yan po ay hahayaan ko pong makakulo muna para naman lumasang mabuti yung ating mga pampalasa na inilagay dito. At kapag nagkukuluan na nga po ay pwede nyo na pong ilagay dito yung ating pinirito kaninang Tokwa. So ayan ako, napakadali lamang mga mi ng ganitong recipe sa Tokwa. At promise, magugustuhan nyo ito dahil para sa akin napakasarap ng ganitong recipe. So yan nga po yung aking hinaluhalo at hahayaan ko po muna yan dyan sa katamtamang lakas ng apoy. Para naman po ma-absorb ng ating Tokwa yung ating mga pampalasa na inilagay dito. Naglagay na rin po ako dyan ng konting spring onion, yan naman po ay optional lang. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video ay pakipusuan nyo naman po itong ating masarap na recipe sa Tokwa. At kung bago ka pa nga lang po dito sa aking munting kusina ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po! So ayan, kapag ganito na po at sa tingin ninyo ay okay na na-absorb na ng Tokwa yung ating mga pampalasa or yung konting sabaw na inilagay natin dito, ay pwede nyo na po yung hanguin. Make sure lamang po na nakapagsaing na kayo. Amoy pa lang nito mga mi ay talaga namang magugutom ka na. Napakasarap ipare sa mainit-init pang kanin. So sana'y nagustuhan nyo po itong aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!